Pagkatapos, si Isaias na anak ni Amos ay nagsugo ng mensahe kay Hezekias. Ito ang sinasabi ng Yahwa, ang alahaya ng Israel. Dahil ikaw ay nanalangin sa akin tungkol kay Sennacherib na hari ng Assyria. Ito ang salita ng Yahwa na sinabi laban sa kanya. Ikaw ay hinamak at tinuyay ng dalagang anak na Zion. Ikaw ay pinahirapan ng anak na Jerusalem habang ikaw ay tumataka. Sino ang iyong kinainisan at nilait? Laban kanino mo itinaas ang iyong tinig at itinaas ang iyong mga mata sa kapalaluan? Laban sa banal ng Israel! Sa pamamagitan ng iyong mga sugoy, kinainisan mo ang alahaya at iyong sinabi, sa pamamagitan ng aking maraming karor ay umakyat ako sa mga tuktok na mga bundok. Sa pinakamataas na lugar ng Lebanon, pinutol ko ang pinakamatataas nitong Cedro, ang pinakamahuhusay nitong Maenebro. Naabot ko ang pinakamalayong taas nito, ng hakamagagandang kagubatan nito. Humukay ako ng mga balon sa mga bansang dayuhan at uminom ng tubig doon. Sa pamamagitan ng talampakan ng aking mga paa ay pinatuyo ang lahat ng mga ilog ng Egypto. Hindi mo ba narinig? Noong unang panahon ay dinakda ko ito. Sa mga araw ng una ay pinalak ko ito. Ngayon ay isinakatuparan ko ito, na iyong ginawang mga bunton ng bato ang mga napapaderang lungsod. Ang mga tao oron na walang lakas ay nabigla at napahiya. Sila'y tulad ng mga halaman sa bukid, tulad ng mga malambot na sariwang usbong, tulad ng damong sumisibol sa bubungan na natutuyo bago lumaki. Ngunit nalalaman ko kung nasaan ka at kung kailan ka darating at aalis, at kung paano ka naggamalit laban sa akin. Dahil ikaw ay naggangalit laban sa akin, at dahil ang iyong kapalaluan ay nakarating sa aking pandinig, ilalagay ko ang aking kawit sa iyong ilong at ang aking freno sa iyong bibig, at pauwin kita sa daang iyong pinanggalingan. Ito ang magiging tanda para sa iyo, Hezekias. Ngayong taon ay kakainin mo ang kusang tumubo, at sa ikalawang taon ang tumubo mula rito. Ngunit sa ikatlong taon ay magasik at magani, magtanim ng mga ubasan at kainin ang bunga nito. Muli ang nalabing bahagi ng kaharian ng Juda ay magkakaroon ng ugat sa ibaba at magbubunga sa itaas. Sapagkat mula sa Jerusalem ay lalabas ang isang nalabi, at mula sa bundok ng Zion ay isang pangkat ng mga nakaligtas. Ang sikap ng alayan ng mga upo ang magsasagawa nito. Kaya't ito ang sinasabi ng Yahwa tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya papasok sa lungsod na ito o magpapahilagpos ng isang palaso dito. Hindi siya darating sa harap nito na may kalasag o magtatayo ng batong pambalag laban dito. Sa daang kanyang pinanggalingan ay siya babalik. Hindi siya papasok sa lungsod na ito. Ang sabi ng Yahwa, aking ipagtatanggol ang lungsod na ito at ililigtas ito. Alang-alang sa akin at alang-alang sa aking lingkod na si David. Pagkatapos ang anghel ng Yahwa ay lumabas
lumabas at pumatay ng 185,000 sa kampo ng Assyria. Nang magumaga ang mga tao, naroon ang lahat ng mga bangkay. Kaya't si Sennacherib na hari ng Assyria ay umalis sa kanyang kampo at umurong bumalik siya sa Nineve at nanatili roon. Isang araw, habang siya'y sumasamba sa templo ng kanyang Diyos na si Nisroch, ang kanyang mga anak na sina Adramelech at Sarezer ay pinatay siya ng tapat at tumakas sila sa lupain na nilagat siya sa na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari.